sa nutrition side, kung gusto nyong mag-ASMR, pwede din naman yun na balanced diet yung inyong ang inyong iko-content no? Ang yun nga lang problema kasi nauso kasi ito sa Korea, no? Yung mukbang Yes. kasi galing siya sa salitang mokja, na ibig sabihin ay to film while you're eating a lot. Yeah. No? So yun yung talaga yung roots niyan. Tayo, no, mahilig tayong gumaya-gaya. At yan yung nakikita natin, makikita ninyo, yun naman kinakain nila yung mga hindi naman talaga healthy na mga pagkain ding Pinoy. No, so kaya may pagmamalaki nila yung ganyan, pero ang problema nga, eating too much can be harmful to your body. Isa nga po yung nakita natin sa ni-report natin din dito na yung pagmumukbang, no, yun doon yung nagdulot ng pagkakaroon ng problema sa buhay ng isang vlogger, no? Yes. At hindi maganda na nakikita natin na ganito. We eat so that we would stay alive, not not on the other side. So kaya moderation, variety, and balance pa rin po talaga ang kinakailangan natin pagdating sa pagkain. At saka siguro kasi yung Korean mukbang, makikita natin lagi rin silang may kimchi. Ayun, At diba, meron din kimchi, sarap. may gulay, kahit pa paano. Lagi silang may Gulay siya. gulay. Parang May yung gulay sa pa atin na mga mukbang more on fried chicken and meat. Yes. Masarap kasi. Masarap na! Masarap kasi. Yeah. Pero the problem is we are instilling hindi magandang ehemplo. No, so Yes. oo, kakain ka nga, tama si Sir Jovi, yung pa rin yung tunog pa rin yung nagbibigay sa atin ng sensation na uy, parang masarap yun . Yeah. Pero if we just cut it short, shorter versions, baka mas magiging healthy pa para sa ating mga kababayan. No? Kung sabihin na natin ang i-film natin ay paano kumain ng balanced diet tapos naka-ASMR. In 3 minutes naman, yun naman yung makakakuha kayo ng content na maayos din dyan. So, yun lagi siya-suggest natin kapag may mga interviews tayo tungkol sa mukbang, kahit saan pa tayo na-interview. Parati natin sinasabi na kung ang suggestion natin sa mga mukbangers na tinatawag nga ay ayusin natin yung pagkain, no? Ipakita pa rin natin, kumakain pa rin kayo ng quote-unquote marami, pero kasi sa katotohanan, ang attention span lang naman ng mga tao sa ngayon would be around 1 minute to 3 minutes . Yes. So, yung 3 minutes na yun, pwede kang gumawa ng kinakain mo ay healthy food. Say for example, nadyan kunyari, blanched na cooked vegetables. For example, 1 cup ka ng broccoli and carrots, and then half of the plate mo nado doon ng iyong brown rice, at kung hindi man half cup ng puting kanin. Tapos yung kalahati noon, yung 1/4 noon, maglagay ka ng ulam mo na hindi masyadong pinrito. Kung gusto mo pinrito, walang problema. Pero makikita mo na balance pa rin yung pagkain. At kapag kinain mo yan using your microphones, no? ASMR pa din yan. Yes. At mas maganda ang nagiging ehemplo natin, hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi pati sa mga kabataan na nanonood. Kasi mayroon nga po ng mga nagkakaroon yan ng mga eating disorders, no? Dahil nga ang daming laging nai-instill na kumain ka ng marami. So nagiging problema minsan in the long run, nagkakaroon naman ng eating disorders yung mga pasyente natin na nanonood. So at saka yun ding mga gumagawa din ito. So yun. At ngayon pa may mga challenges pa kasi, no? Gusto ko lang sana i-call out yung mga nagkakaroon ng challenges na pabilisang kumain. Ang danger nito, baka po magkaroon kayo ng aspiration pneumonia. So ayaw natin. And indigestion. Yes, your indigestion problema. So, yung mga ganyan problema po natin. Maraming magiging problema in the long run. At ayaw natin. So, dapat nguyain ng maigi, take your time.